Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay, Mama Min, may kakasuhan, no? Patungkol po sa issue ng pambabash sa kanya mismo dahil kay Catherine. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong panonood. At ngayong araw pag-usapan po natin ito dahil nalalagay po sa alanganin ang pangalan ni Mama Min matapos pong maglabas muli ng kanya pong statement itong si Sian Gasa na isa sa mga nagsasabi at nagpapakalat ng fake news patungkol nga sa comeback di umano ni Catherine at ni Mr. Daniel Padilla. So nag-umpisa po ang lahat ng yan nang sinabi niya na nagkaayos na daw itong si Catherine at saka si Mr. Daniel. So dahil dito nagsalita po si Mama Min, no, na sinabing wag basta-basta maniniwala sa fake news. At biglang sumagot ulit si Sian Gasa na, Mama Min, baka bigla ako mag-upload ng video. So, yun po yung kanyang mga statement. At ngayon, ay hindi pa rin tumigil, dahil kahapon po si Mr. Christian Albert Gasa sa kanya pong Facebook page, 5 hours ago, sinabi niya, Mama Min, nasa hustong edad na po yung anak mo, 28 years old na si Catherine. Alam na niya ang tama at mali. Bakit mo po pinagbabawalang kausapin si DJ? Bakit mo po siya kinokontrol? Gusto mo po bang magaya siya kay Jake Cyrus? Yan. So, ganito po katindi yung kanya mga statement. If kung matatanong po ninyo sino si Jake Cyrus, siya po si Charis Pempenko noon, nung babae pa siya. And then, kinukwento ni Charis, yung kanyang kwento kasi is parang, kinokontrol nitong nung mami niya, si Charis Pempenko. At the same time, parang hindi binibigyan ng chance na makapag-decide para sa kanyang sarili. Yun yung senaryo noon, kung bakit sinasabi ni Sian Gasa na baka daw magaya kay Miss Charis Pempenko, na trending ngayon dahil sa mga pasabog niya patungkol sa nanay niya. Pero syempre, hindi naman po papayag dyan, ang isang titalong dahil talagang siya po mismo is ini-encourage niya itong si Mama Min na magdemanda na, ng paninira, kasi parang iba ng klase na yung pinagawa niya. Sabi ni Tita Long Gumatay, Showbiz Short, sabi niya, with due respect kay Christian Albert Gasa, it's so unfair na sabihin si Mama Min na kinokontrol si Catherine. Bilang isa sa long-time supporter ni Catherine, saksi ako kung paano niya alagaan, payuhan si Kat nung bagets pa siya at mura pa ang isipan. Na-guide niya at naakay sa tamang pag-uugali at tamang landa si Catherine. Na-instill niya sa pagkatao nito ang mga tamang values sa buhay. At nang tumuntong si Catherine sa tamang edad, malaya niyang nagagawa ang gusto niya at napagdidesisyon ano man ang nais niyang tahakin sa magulong mundo ng showbiz. Hindi makakarating si Catherine ang kinalalagyan niya ngayon kung hindi niya na-guide ng tama ni Mama Min. So, tama yung sinabi dito ni Tita Long. Ito pa sinabi niya. So, sabi niya, pati na din si Daddy Teddy, tamang guidance ang isang inang tawag doon, hindi pagkukontrol. At sa usaping pag-ibig, si Catherine ay malayang nagdidesisyon, after all, buhay niya yon. Hindi tama na ikumpara si Catherine sa isang showbiz personality dahil magkaiba ang kanilang pagkatao at sitwasyon. Nananatiling very kind, sweet at humble si Catherine sa kabila ng siya ang pinakamaningning na reyna sa ngayon na may hawak ng multi-billion phenomenal box office record ng ilang ulit. Kaya maaaring hindi din siya kilalang lubusan ni Tita Lolit Solis para pag-isipan na matapang or may pagkamaldita si Catherine. In God's perfect time, sana mag-cruise ang landas sila ni Tita Lolit Solis, Christian Albert Gasa. Yan, upang mapag-usapan at makilala nila ng lubusan na napakatotoong tao ng mag-ina. Hindi yung nanguhusgahan sila ng dahil lamang sa mga fake news sa social media at sa mga bashers na ayaw tantanan si Catherine. Ganon yata talaga ang buhay ng punong hitik na hitik sa bunga ay palaging binabato. At para kay Catherine at Mami Min, hangad ko na tulad dati
Ituloy nyo lang ang maganda at maayos yung buhay sa kabila ng mga batikos at fake news. At huwag maapekto dahil alam kong malinis ang inyong kalooban at wala kayong tinatapakang tao. At sa mga fan supporters si Kathryn, alam ko at ramdam ko ang inyong inis, galit, hinanakit at sa mga taong bumibira sa kay Kathryn Bernardo. So ganito katindi yung mga nilabas na mga statement ni Tita Long towards Sian Gasa kasi hindi na nga naman talaga makatarungan ang mga inilalabas niya, no, ng mga statement na tila baga ginajudge niya po si Mama Min bilang isang ina. I agree with Tita Long na hindi po magiging ganyang kabuting tao, no, marespeto si Miss Kathryn Bernardo at very down to earth kung hindi po maayos ang pagpapalaki sa kanya ni Mami Min. And at the same time, totoo naman talaga, 'di ba, na binibigyan ni Mama Min ng kanyang laya itong si Miss Kathryn Bernardo na mag-decide for her own. So ang ginagawa lang ni Mama Min is gina-guide niya si Miss Kathryn Bernardo, and it's up to Kathryn kung paano niya po susundin yung mga sinasabi ng kanyang nanay. Maaari kung hindi po sinunod ni Miss Kathryn Bernardo ang mga payo ng kanyang ina, ay hindi niya mararating kung ano man po yung success na meron siya ngayon. Kaya wala nang sino man ang pwedeng humusga sa isang inang katulad ni Mama Min. At the same time, is hinihiling po ng maraming mga netizen, ang dami pong nag-repost niyan, na dapat daw gumawa na raw di umano ng paraan si Mama Min para itigil ang kakatihan ng dila nitong si Sian Gasa. Kasi masyado ng maraming napiperwisyo itong taong ito. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, magbabasa tayo at magre-react po tayo. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Shi or Mr. Bayer or Bidlin Barce. Wala namang masama kung namataan si Alden sa birthday ni Maine kasi may asawa na si Maine. Siguro kung walang asawa si Maine at nakita doon si Alden na umaten, yun, siguro may something na. Which is true, 'di ba? Kaya nga po, malaya po silang ginagawa yan kasi, well, in fact, sa isang interview pa nga ni Alden Richards, is sabi niya, gusto niya pa rin makatrabaho si Maine. Binanggit niya pa yung buong pangalan ni Maine Mendoza. Maine Mendoza Ataide, 'di ba? So, kumbaga, parang kinikilala niya si Maine as Mrs. Ataide. So, mali po yung mga naglalabasan. Sabi ni Miss Benga Susena, naku, baka nga magkasama pa dyan si Alden at Kat sa birthday ni Maine dahil friend din ni Maine si Kat. Remember, sa kasal nila ni Maine at Arjo, andun ang Katniel. Sabi naman ni Miss Josephine Pastolero, Katrina, sa birthday ni Maine, invited ang Kat din. Ayaw lang nilang mag-post ng pics. Ayan. Ako naman po kasi, ayoko po kasing hearsay lang. Gusto ko po talaga may konkretong resibo kasi baka maglumabas na nagpapakadilulo tayo, 'di ba? So, kasi ako po ang point of view ko with regards to that. Sobrang busy kasi ni Miss Kathryn Bernardo ngayon sa mga tapings niya. And I don't think maaaring invited si Kathryn pero talagang hindi kinakaya ng schedule. Kaya hindi ko rin po kayang panindigan na talagang nandun si Miss Kathryn. Pero pwede ko rin pong i-accept yung fact na invited siya dahil friend niya naman talaga si Miss Maine Mendoza. Sabi ni Tchaikovsky, bakit naman mag-gate crush si Alden? Invited naman yung yan at mga close friends sila. Sino-surprise lang ni Alden si Maine. Mga tao talaga kung ano-ano lang iniisip. May makomment lang. Very true. Ganyan po katindi ang tao kasi ngayon parang ang napaka-easy to judge, tapos nagja-jump agad sila into ang conclusion without yung parang hindi muna nagkakaroon ng critical thinking about sa mga bagay-bagay bago ka mag-decide or bago ka mag-comment, 'di ba? Sabi ni Miss Herminia, okay, good na mag-attend siya. Syempre mayroon silang samahan noon, matagal sila magkasama at trabaho. Baliw ang tao magmali siya sa kanila. Ayan. Sabi ni Miss Cora Weber, for those bashers, especially Aldab Nations, bashers better watch Mr. Dondon's vlog about Maine Mendoza's birthday and take note, he clearly emphasized that Alden Richards is a friend of Miss Maine, at Maine Mendoza is married to Arjo Ataide. Yun po yung isang bagay na hindi nila matanggap. Alam niyo po, dati sobrang love na love ko ang Aldab, pero nung lumabas ang mga interview ni Maine at saka ni Alden Richards, that's the time na kailangan na natin mag-move on. Sabi ni Miss Lina Santos, Miss Darreds, nandiyan din po si Kathryn. May napanood akong video ni Maine at Raisa, narinig ko si Maha nag-bye-bye kay Kathryn. Si Alden, dahil palaos na ata ang
palaos na ata or paalis na ata ang kat din sa party. Sabi ni Miss Nelga Haga, basta ako tiwala na ako sa idol ko. Ayan. Salamat Ma'am Shi. Salamat po sa inyong mga komento ha. And we will investigate on that. Sabi pa ni Ma'am Shi Cotones, Ma'am Dar, nandyan daw si Kat, invited din daw. Sabi ni Miss Carmelita, alam ko na magkaibigan sila dahil kinuha ni Maine si Catherine na isa sa mga abay noong kasal nila Congressman Arjo Ataide. Ayan. Thank you so much, Ma'am Shi Carmelita. No, Eugenio, thank you so much. Another one, sabi ni Hazel, inabagan ko kung pupunta si Alden sa birthday ni Miss Catherine. Pinapakita lang na maganda yung samahan pa rin nila. Sabi naman ni Miss Baby Palilio, oo nga, wala naman po masamang tinapay sa kanilang dalawa. And talagang friendship talaga silang dalawa, no? Another one, sabi ni Joel Lopez, wala namang masama kung umattend si Alden sa birthday ni Maine kasi puro naman kaibigan niya yung nandoon. Isa, Dabar Cards naman siya dati. Sabi ni Miss Senye Nalig, wala kami pakialam sa mga bashers na yan, basta Kat Den forever kami. Thank you Ma'am Dared sa mga updates sa Kat Den, we love you. Thank you Ma'am Shi sa inyo pong mga comments, and of course maraming salamat for understanding dahil talagang marami po, talagang grabe po kung makapambash kay Alden ngayon. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.